Magandang araw sa atin lahat. Narito tayo ngayon upang pag-usapan at talakayin itong naging pahayag ni former Congressman Mike Defensor na sinabihan niyang bobo at tanga itong si Director Matibag. Ayan. So medyo matindi at mainit itong mga kaganapan ngayon. Isa rin sa tatalakayin natin yung pag-file ng kaso ni Senator Trillanes kay SP Alan at kay Senador Rodante Marcoleta. Ayan, so talagang ayaw nilang tigilan itong si Senador Rodante Marcoleta. Kasi nga ibinubunyag ang katotohanan eh. So tatalakayin natin 'yan, hihimay-himay natin kung talagang totoo yung mga paratang nila kay Senador Rodante Marcoleta at kay SP Alan saka sa Brave 18. So umpisahan natin ngayon dito kay Kong Mike Defensor. Ayan. Po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Alam niyo, sa totoo lang, totoo naman. Real talk lang tayo Kasi ang problema rito is sa tinagal-tagal ng panahon. Bakit ngayon lang yan lumutang? Kung kailan binabanatan nila former Congressman Mike Defensor itong mga sangkot sa flood control. Dapat kung talagang totoo ang human trafficking, dapat last year pa yan, last 2024, last 2023. Di mo naman pwedeng sabihin na bias yung mga former director ng NBI, yung mga former PNP chief. Di mo pwedeng sabihin bias na ganun eh. Walang nakatataas sa batas. Sa totoo lang. Wala. Kasi kung titignan nyo yan, yung video na to, kung pag-aaralan natin mabuti. Ngayon lang sumulpot at ginawa ng issue na wala namang ebidensya talagang matibay na sinasabi nila meron, pakita nyo sa taong bayan. Tapos ang gusto pa nila, no bail. Para hindi na makapagsalita to, si Kong Mike. 'Di ba? Pakukulong talaga nila. Kasi alam nila na totoo yung sinasabi ng tao 'Di ba? Alam nila. Kita nyo ngayon. Asaan na ang pagdinig sa flood control sa mga nanonood sa atin? Asaan na? Meron ba yung sinasabi ni Senator Erwin na sila ang totoong Senate Blue Ribbon? Bakit ngayon wala kayong pagdinig? Wala kayong pagdinig sa flood control. Ngayon sa bagong chairman, Senator Kiko, ano nangyari? 'Di ba trillion ang nawala diyan? 1.8 trillion pesos. Barya lang 'yon, barya. Ang barya lang dito yung kay BP Sara, 125 million. Kumpara mo 'yun dun sa 1.8. Sabi nga nila gapatak lang 'yan na tubig sa isang drum na tubig. Yung issue kay BP Sara. Kung i-compare sa flood control. Hindi natin sinasabi na tigilan itong impeachment, kundi isabay itong impeachment at flood control. 'Di ba? Para patas. Kung talagang in good faith kayong mga napagbintangan na sangkot sa flood control, 'di ba? Kung in good faith talaga kayo. Kasi doon natin malalaman na sinasabi nila yung mga napagbibintangan na hindi totoo 'yan. Yung mga sinasabi nyo sa amin, yung mga paratang nyo. Di patunayan nyo sa Blue Ribbon Committee, sa hearing, ganun kasimple. Kasi alam nyo kung hindi sila takot at kung wala silang kasalanan, itutuloy nila ang pagdinig. Ganun kasimple. 'Di ba? Anong kinakatakot mo kung wala ka namang kasalanan? Patunayan mo wala kang kasalanan. Natatakot ka ba na maungkat yan? In general to yung sinasabi natin wala tayong pinatutungkulan na tao. In general to, natatakot ka ba? 'Di ba? Na malaman ng taong bayan na meron kang nakuha sa flood control. 'Di ba? Ganun kasimple. Kasi eto si Kong Mike, isa to sa matinding tumutuligsa ng nakawan diyan sa flood control. Sa totoo lang, nakita nyo naman kung bumalandra sila diyan, 'di ba? Katulad si Attorney Baligod, talagang sinusuportahan nila yung Brave 18. Kasi alam nila totoo yung sinasabi. Hindi mo pwedeng sabihin basta-basta na hindi totoo sinasabi niyan. Paano mo nasabi? Sila yung sila yung security bodyguard, sila yung nagdi-deliver. Sige nga, yun ang matinding labanan dun. Eto close in security bodyguard.
trusted to ni Congressman Saldico. Trusted. Paano natin nasabing trusted? Pinagkatiwala nga sa kanila yung mali-maleta na i-deliver sa mga congressman, senador. Ayun ang kinakakaba nila kasi matutuklasan na dawit sila ron. Ang patungkol ng ebidensya papunta sa kanila. Kaya natatakot itong mga taong napagbibintangan kasi malalaman na totoo hindi lang basta bintang Natatakot sila na malaman ng taong bayan itong mga ginawa nilang pang-aagrabyado sa kabanyaman ng Pilipinas. Etong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. Totoo, napakasamang kaso yan. Alam mo ba, to be fair, may programa si Senator Rapi Tulfo. Si Senator Rapi Tulfo, pag umaharap yan sa programa niya, pinakikita niya na siya, fair sa justice. Real talk naman yan, totoo naman. Sa tingin nyo, walang maglalakas loob na ipatulpo to, si Kong Mike, kung totoo na merong human trafficking? Kasi sa totoo lang common sense lang yan Big fish to, si Kong Mike, kung isisiwalat mo yung ginagawa nitong kalokohan. Diba? Malalaman ng taong bayan na masamang tao to, na hindi na to pwedeng pagkatiwalaan. At yan ay ini-entertain ng mga kagaya ng programa ni Senator Tulfo, ni Rapi Tulfo. Big fish yan. Pwede mong bakbakan. Ano yan? Kumbaga kapag nagkaroon ng tsansa si Senator Rapi Tulfo na mapatotohanan yan at may nag-ulat sa kanya na ganun ang pangyayari, mas mapagkakatiwalaan ng taong bayan si Senator Rapi Tulfo. Example lang yan yung sinasabi ko. Pero bakit walang lumalabas na mga taong nagko-complain na may human trafficking dito? Diba? Out of nowhere, biglang lumabas pagka-imbestiga ng NBI, human trafficking agad. Ano yun? 'Di ba? Walang lumalabas Isang investigasyon lang. Andun na lahat. Kumpleto na. Pati yung mga documents, ebidensya, ganito. Ano yun? Ang bilis ng investigasyon nyo 'Di ba? Ang totoong pag-iimbestiga, matagal na panahon na sinusubaybayan. Kasi dun ka nangangalap ng mga lehitimong ebidensya. 'Di ba? Hindi pwedeng sabi-sabi lang Hindi, ganito, ganyan. Hindi mo pwedeng ganun Kasi kung totoo yan, per day ang pagkakalap ng ebidensya. Hindi basta-basta, hindi, ganito, ganyan. Papakita mo yung blueprint. Anong meron sa blueprint? Ang kailangan ng tao, yung mapatotohanan na nagkaroon talaga ng human trafficking itong negosyo, former Congressman Mike Defensor. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. That po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang ng imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Bakit si former Congressman Mike Defensor lang ang kinasuhan ng human trafficking? Isipin nyo, kayo, mga nanonood sa atin, diba? Bakit si Kong Mike lang? Dapat dawit yung cabinet secretary, pati yung senador, diba? Common sense lang yan Kasi kung merong human trafficking dyan, aalis yung dalawang yan, yung cabinet secretary, pati yung senador na yan. Kasi ayaw nila madamay. Maaaring sila pa nga magtimbre na, ito, si congressman ganto ganyan. Diba? Kasi may power sila na kaya nilang depensahan sarili nila. Dahil taong gobyerno din sila. Diba? Common sense. Bakit ngayon? Hindi makasuhan yung cabinet secretary, pati yung senador. Bakit si Kong Mike lang? Diba investor yon? So, kasabwat sila. Dapat damay yun. Kasi dapat maging fair lang tayo. Diba? Ipatupad ang batas. Kung ano yung nakalagay sa batas. Kung talagang nagawang pagkakasala tong negosyo ni former Congressman Mike Defensor, dapat ipakita ang mga ebidensya
ebidensya sa publiko. Isa-isa, mga witness kagaya ng mga nagsasalita sa flood control. Meron silang mga picture at sila yung mismong security bodyguard ni Saldico, 'di ba? Doon natin masasabi na merong katotohanan yung mga pinagsasabi nito na kumbaga hindi pa kasi nagumpisa ang investigasyon ulit sa flood control Pwede nating sabihin na 80% nagsasabi sila ng totoo, 20% hindi, 'di ba? Kasi hangga't hindi yan nakakalkal, sa investigasyon kasi kakalkalin yan. Kalkalin ang kalkalin hanggang lumabas yung katotohanan. Hindi kagaya ng ganito. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control. Kita nyo na, involved saan? Diyan sa San Pedro, Laguna. Kaya naman pala, involved rin pala sila. Sabi ni Congressman Mike, kasama pala sila. Kaya naman pala sila ganun ang atake. 'Di ba? O paano ngayon yan? Paano mo ngayon sasagutin yan? 'Di ba? Ibig sabihin, tinitirya mo lang. 'Di ba? Parang ganun ang lumalabas sa mga pangyayari. Kasi wala kang ebidensya merong human trafficking. Tapos, si Kong Mike meron palang ebidensya na sangkot. Ayan sabi niya hindi tayo. Sangkot ang asawa mo sa flood control diyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi la, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan. Gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi lang struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting Mayor Vico Soto. O, edi yari na naman. Tito Soto, binabanatan yung pamangkin mo, si Mayor Vico. Sa bagay eto napapansin ko, hindi ang close yung dalawa, si Matibag saka si Tito Soto. Kasi nilaglag siya ni Matibag Ang sabi ni Matibag, hindi, pinakita ko kay Senator Tito Soto yung warrant. Ang sabi naman ni Tito Soto, wala ako nakikitang warrant, wala silang pinakita sa akin. Ang sabi ko lang, kausapin mo yung USAA. Coordinate with the OSAA. O, doon pala, common sense na lang yun. Totoo yung sinasabi ni Matibag Bakit mo sasabihin na makipag-coordinate sa USAA kung hindi mo alam kung ano ang gagawin ng NBI sa Senado? Diba? O, na-segue pa natin tuloy kasi... Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan lalabas. Ang problema lang dyan sa kaso na yan ni Senator Marcoleta, natatakot sila i-serve. Diba? Sasabihin nila walang warrant. Ganyan rin sinabi nila kay Senator Bato Walang warrant natatakot sila. Ang problema nila kung sino ang magsaserve ng warrant. Kasi kapag naaresto nyo yan si Senator Marcoleta, panibagong usapan yan. Diba? Dito pa nga lang may problema na kayo sa pagsaserve Pag naaresto nyo na yan, ibang usapan naman yun. 'Di ba? Ibang usapan 'yon. Hindi tayo nagbabanta, pero kasi hindi natin alam kung ano yung mga posibilidad na mangyari. Dahil wala pa tayo sa ganung sitwasyon 'di ba? Alam naman natin na gawa-gawa lang nila 'yan, yung kasong plunder na 'yan. Ipinaliwanag na 'yan kaya nga naabsuelto sa Comelec 'di ba? Sasabihin nila plunder, bakit pera ba ng gobyerno 'yan? Yung donation na 'yan? Hindi pera ng gobyerno 'yan. Alam po namin 'yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo. Hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya. Kita nyo ang estimate ni Kong Mike 1.5, ang estimate ni Lito Banayo, political analyst 1.8 kung ikukumpara mo sa kaso ni BP Sara. 1.8
Trillion, hindi billion, hindi million, trillion. Ang kaso ni BP Sara, 125 million. Sabi nga ni ni political analyst Lito Banayo, patak lang ng tubig yan sa isang drum na tubig kung ikukumpara mo sa 1.8 trillion. Gapatak lang yan. Pero ano gusto nila? Hindi, focus tayo sa impeachment. Hindi natin sinasabi na itigil yung impeachment ni BP Sara kasi tayo, tiwala tayo na maaabsuelto si BP Sara. 'Di ba? Kasi yung mga prosecution putak ng putak eh. Kita mo yung legal team ni BP Sara. Tahimik lang pero binabakbakan sila pag magkaharap. Yun yung difference na hindi nakikita ng taong bayan. Balik tayo rito. Kung ikukumpara mo yung 1.8 trillion sa 125 million, 'di ba? Napakalaki. Ang gusto mangyari ng taong bayan, sabay imbestigahan. Hindi mo pwedeng iwan yung flood control. Sabay dapat yan. O, yung trial sa impeachment, tapos yung flood control. Hindi mo pwedeng iwan yan kasi trillion ang nawala eh. Common sense, di ba? O kaya ayaw nyong imbestigahan kasi baka totoo yung sinasabi ng Brave 18 Marines. Di ba? Di natin alam. Pero kasi habang kinakalimutan nyo yung issue ng flood control, hindi naman nakakalimutan ng nasa taas yun. Kita nyo, tag-ulan na oh. Pagbabaha na naman yung mga lugar sa Pilipinas. So, lalong ko-questionin kayo ng taong bayan. Timing na timing eh. Walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Alam mo, sa totoo lang, dito to be fair lang naman sa sinasabi ni Kong Mike, hindi kasi sila hindi pwedeng magpagamit. Alam nyo kung bakit? Kasi wala silang kapangyarihan. Sino ba si Director Melvin Matibag kung ikukumpara sa mga empleyado ng NBI? Sino ang naglagay kay Director Melvin Matibag? Real talk to. Real talk lang tayo. Kapag hindi sila sumunod, tanggal sila. Tanggal ang pinaghirapan nila ng ilang taon, serbisyo. Yung iba magre-retire na lang, matatanggal pa. 'Di ba? Hindi naman yan nagtatrabaho eh. Hindi nila sinusunod yun, yung utos ni Matibag dahil gusto lang nila. Real talk to, ito, totoong buhay to. Sinusunod nila yon para makasurvive, 'di ba? Kaya nauunawaan natin yung posisyon ng mga ahente diyan sa NBI. Na kahit na ayaw nilang gawin yun, gagawin nila. Kasi ang ginagawa nila yon para makasurvive. Yun kasi yung ano doon eh. Yun yung pinaka-logic na hindi napapansin ng taong bayan, 'di ba? Gusto man nilang sumuway sa utos ni Director Matibag. Ngunit hindi nila kaya kasi mawawalan ng saysay yung mga paghihirap nila, 'di ba? Kumbaga makakapagretiro sila ng maayos kung susunod sila. Pero kung hindi, tatanggalin sila. Kawawa naman, 'di ba? Kawawa rin, naiintindihan naman natin. So pupunta naman tayo dito sa naging pahayag ni Senator Trillanes na binabakbakan itong si Senador Rodante Marcoleta na wala raw saysay o hindi makatotohanan itong naging pagdinig nila sa Blue Ribbon Committee nung sila ang nakaupo bilang subcommittee chair. Ayan, so nag-file nga ng case itong senador na to, si Sentry, ayan, para i-intimidate itong ating mga senador. So, ako po ay nag-file ng cyber libel case again doon sa 18 bodyguards, no? Pero this time sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila. At because of that, wala silang parliamentary immunity. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliitang pera sa akin para doon sa... Paano mo naman nasasabi na nagsisinungaling itong si SP Alan at si Senador Rodante Marcoleta? 'Di ba? Kasi ito base ito sa media, sa inilabas ng mga media about sa information neto ni Senator Trillanes. Biro mo nung siya ang senador, sabihin ko lang sa inyo kasi mapapanood nyo rin to sa GMA, TV5, ABS, ANC, Bilyonaryo. Mapapanood nyo to doon. Ang sabi, ang consultant niya, driver niya. Ang consultant niya, maid niya. Ang consultant niya, kapatid niya. Ang consultant niya, yung kasama niya dati sa Magdalo. So, hindi lang 4 ang consultant niya. 62 something yata, 62 plus
ang consultant niya. Pero kahit isa ron, walang professional. Yun ang pagkakalam natin. Pero kasi tignan mo, bakit niya nilagay na consultant itong katulong niya, driver niya, kapatid niya, pinsan niya, kasama niya sa sundalo, magdalo, 'di ba? Bakit niya nilagay 'yon? Kasi ang ano natin yan, ang analyze natin yan, kasi kapag ka consultant ka, ang sasahurin mo is around parang 60 yata. Depende kung local government or national government. Pero ito yung, bigyan ko lang kayong idea, 50 to 60,000. So sabihin na natin kung bakit niya nilagay na consultant yung driver niya. Baka kaya niya ginawa yon para dagdag sahod ng driver niya. Sa tingin mo, sa driver niya lahat mapupunta yon? Sabihin na natin 60,000. Sa driver niya lahat mapupunta yon? Maaaring bigyan niya 5,000, pinakamataas yung 7,000, the rest sa kanya na yon. Kasi paano mo magiging consultant yung driver mo? Ikaw nga boss. Ibig sabihin, kapag sinabi ng driver mo na ganto ganyan, maniniwala ka sa kanya. Sir, dapat ganto yung strategy mo. Kabastusan naman yon. Tapos yung maid mo, kapag sinabi, hindi sir, ganito dapat. Ikaw nga boss Tapos gagawin mong consultant yung maid mo, para saan yun? Ibig sabihin, pinagkakaperahan. Ganun kasimple. Yun yung problema kung bakit tama bang maniwala tayo dito? Kung questionable yung credibility niya. Isa pa, yung panahon ni Pinoy, dumaan siya sa backdoor ng Pilipinas, papuntang China, nakipag-meeting siya doon. Sa gitna ng kainitan sa South China Sea, West Philippine Sea. Tapos nalaman ni Enrile, tinanong siya mismo sa Senado, anong napag-usapan nyo? Hindi niya raw pwede sabihin ganto ganyan. Interest ng Pilipino yun, sabi ni Enrile. Nakipag-usap ka doon, kailangan malaman ng taong bayan kung ano na pag-usapan nyo. Kaya sinabihan siyang traidor. Sige nga, yan ba ang dapat pagkatiwalaan? Sasabihin niya, nagsisinungaling ang Brave 18. Doon tayo, sa Brave 18, eto na, yung latest. Nagsisinungaling ang Brave 18, hindi totoo raw ang mga pinagsasabi, pati si Senator Rodante Marcoleta, pati si SP Alan. Paano mo nasabi nagsisinungaling ang Brave 18? Bakit? Escort ka ba ni Saldico? Yun yung point natin. So, hindi natin kilala personally etong si Senador Trillanes. Kaya hindi natin siya sasabihan ng masasakit personally kasi hindi naman natin alam, hindi natin siya kilala Magbabase tayo doon sa mga sinasabi niya at kung ano yung nangyayari, 'di ba? Kasi pagbabanggain mo yun kung totoo yung sinasabi niya at kung totoo yung nangyayari. Paano mo sabihin nagsinungaling? Kagaya ng sabi ko, security ka ba ni Saldico, 'di ba? Kaya mo bang patotohanan yon? Sila may picture ng maleta ng pera, may picture ng mga bundle ng pera, may picture ng bahay ni Chis Escudero, may picture ni Sandro Marcos, may picture ni PBBM. Paano naman natin nalaman na totoo na nagpunta sila sa bahay ni Sandro Marcos at ni PBBM? Natotohanan ni Madam Amy na may pangalan yung bawat kwarto. 'Di ba? Paano malalaman ng isang bodyguard yung kung di siya nakarating doon? Ngayon, paano mo sasabihin nagsisinungaling? Dahil ba nadawit ka? Dahil ikaw ang sumasalubong sa ICC? Hindi nating sinasabi na totoo yun. Ang sinasabi natin na pagbibintangan ka na kailangan mong sagutin sa proper court kagaya ng Senate Blue Ribbon. Senator Kiko Pangilinan, bakit walang pagdinig ang flood control sa Senate Blue Ribbon? Ang sabi ni Erwin, 'di ba? Magkakandak kayo ng hearing sa Senate Blue Ribbon. Bakit hanggang ngayon wala? Napalitan nyo na lahat-lahat Ang kinakatwiran nyo ba? Maraming issue taong bayan, kailangan na mag-move forward? Hindi ka pwedeng mag-move forward kasi trilyon ang nawala sa taong bayan. 'Di ba? 'Yun ang problema Ayaw nyong imbestigahan kasi natatakot kayo sa sarili nyong multo. In general 'to yung sinasabi natin Natatakot kayo sa sarili nyong multo, 'di ba? Kasi alam nyo na mababanggit ang mga pangalan nyo diyan, 'di ba? Hindi ko sinasabi Senator Kiko, mababanggit pangalan mo, wala akong sinasabing ganun. In general yung sinasabi natin, 'di ba? Mababanggit yung pangalan nyo, mapatotohanan na sangkot kayo sa pagnanakaw sa taong bayan, 'di ba? Sa pera ng taong bayan. ICC, hindi po totoo yun. Kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Sir, bakit kasama na po yung dalawang senador? Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. Alam mo, ang sabi sa Senate rules,
si SP Alan pa rin ang SP. Kaya meron silang karapatan mag-conduct ng hearing. 'Di ba? Yun ang Senate rules eh. Ngayon, paano ka pagtitiwalaan ng taong bayan kung puro kasinungalingan sinasabi mo? Paano naman natin nasabing puro kasinungalingan? Doon pa nga lang sa mga tauhan niya eh. Maid niya, ano niya eh. 'Di ba? Yung consultant niya eh. Driver niya, consultant niya. Tapos sasabihin niya sinungaling ang Brave 18. Hindi naman siya bodyguard ni Saldico. Yung Brave 18, bodyguard ni Saldico. Paano mo naman masasabi na sinungaling yun? Ganun kasimple. Ang tao, dahil sa lawak ng teknolohiya ngayon, pwedeng mag-research, pwedeng mag-fact check anytime. Pwedeng search kay ChatGPT kung ano yung mga pangyayari. Pwede mag-Google. Kaya ang tao, hindi mo pwedeng lokohin. Yung ginagawa kasi ni Senator Trillanes ngayon, traditional politician. Yan ang style niya talaga kahit noon pa man. Real talk lang naman yon. Pabubulaanan niya talaga kasi kailangan niyang depensa yung sarili niya. Pero kasi ngayon, iba yung panahon eh. Kesa noon eh. Mas madaling malaman ang katotohanan ngayon dahil sa tulong ng technology. Sir, ano yung mga sinabi nila? May Senator Cayetano and Marco Mena? Sila yung nag-facilitate nun. Yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun. Okay? Sir, bakit po hindi pwede mag-invoke ng parliamentary immunity yung mga komisyon po? Kung kasi naman po yung mismo po yun? Yes, mismo kasi nung the day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Napalitan na raw si Cayetano? Ano ba sabi ng Senate rules at ng konstitusyon? Sinisingit nyo na naman yung issue na Abilina versus Cuenco. 1935 Constitution yun eh. Oh. Ang sabi nyo na pagdesisyonan ng Korte Suprema noon sa panahon ni Abilino versus Cuenco na may quorum ang 12. Ang nakasulat lang sa konstitusyon doon, majority of member of the Senate. Walang all of its member. Majority lang ang nakasulat ron. Majority vote the member of the Senate. Ano pinagkaiba sa 1935 to 1987 Constitution? Ang nakasulat sa 1987 Constitution, majority of all its member. Bakit nag-abroad ba si Bato? Si Senator Jinggoy nag-abroad ba? Saklaw pa rin sila ng coercive power ng Senate kasi nasa loob sila ng Pilipinas. Pag lumabas ng bansa, dun mo lang pwedeng sabihin na hindi na sila saklaw. Wala na sa bansa eh. Ilan ba kalahati ng 24? 'Di ba 12? O paano magiging majority yon? Dadagdagan mo ng isa para maging 13. 12 lang sila Win Gatchalian that time eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-remove ang Senate President nang hindi kayo 13. O naging 13 sila kasi nagtaksil si Joel Villanueva. ang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinursu nila yon. So, niwala ng Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. Tinakot nyo eh. Yung ba pinagmamalaki nyo? Sino ba naglagay sa civil service na head? 'Di ba? Administrasyon. Kapag sinuway kayo niya, tanggal sa trabaho yung kawawa naman yung empleyado eh. Ang empleyado ng Senate, nagtatrabaho yan para makasurvive. Hindi yan namumulitika dahil wala silang makukuhang pera dun. Nagtatrabaho yan para makasurvive. Kaya kahit na alam nilang mali, kailangan nilang gawing sundin yon para makasurvive, para sa pamilya nila. 'Di ba? Kung di nila sununod yun, yung ilang years na pagtatrabaho nila, mawu-wave yun. Wala silang makukuha sa retirement pay nila. Real talk yun. Yun ang katotohanan. Kung bakit sila sumunod. 'Di ba? Kung bakit walang mga empleyado ron. Kasi tinatakot. Hindi ko sinasabing tinatakot nyo. Kasi tinatakot at natakot. 'Di ba? Yun ang punto kung bakit wala ang mga empleyado ng Senado doon. So, maliwanag yun na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee. Yun po. Tsaka walang session. Yes. So, hindi, kahit walang session, basta may investigation, pero yun na nga, hindi sila ang legal na Blue Ribbon Committee. Sir, considering may pinel din kayo dati, parang wala bang technicality kung parang safe nature po yung mga sinabi? Hindi, ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon ay one count.
Masasabi mo lang nagsisinungaling yung Brave 18 kapag napatunayan na sa pagdinig. Hindi mo kasi pwedeng sabihin sinungaling ka. Hamunin mo sa Senate Blue Ribbon, 'di ba? Kung talagang nagsisinungaling yan. Bakit ba kailangan sa Senate Blue Ribbon magharap? Kasi kaya silang protektahan ng estado. Pwede silang i-apply sa Witness Protection Program, 'di ba? Mawawala dun yung yung sinasabing pananakot, intimidation. Mawawala yun dun kasi protektado sila ng estado eh. Lalo na kapag ang usapan ay hindi barya-barya. Pwede silang i-apply sa Witness Protection Program. Lalo na kalaban mo politician, kalaban mo mismo gobyerno. Oh, anong laban mo? Sundalo ka lang. Hindi naman natin sa nilalalang lang ang sundalo. Pero kung titignan mo yung posisyon ng isang sundalo sa government official, 'di ba? Wala kang panama diyan. Hindi kasi John Wick, movie lang 'yun, yung napapanood nyo na magaling sa barilan, hindi. Na nabubuhay kahit binabaril, hindi. Dito tayo sa realidad na anytime pwede kang pitikin yan, mawawala ka na parang bula. 'Yun ang katotohanan ng buhay. Kaya kailangan sa Senate Blue Ribbon yan dinggin, hindi sa pangkaraniwang korte. Kasi pera ng taong bayan ang involved dyan eh. Hindi lang basta perang maliit, perang trilyon. Malaking pera, 'di ba? 'Yun ang involved diyan. Kaya kailangan malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga sangkot sa nangyaring nakawan sa flood control. Ngayon na it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. Submitted for Alam nyo, sa totoo lang hindi kasi nagtagumpay yung kaso ni Plunder ni Boying Remulla kay Senator Marcoleta Kaya humanap sila ng ibang option. Yan. Ang naging option nila ito, si Senator Trillanes. Nakasuhan si Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang katwiran nila, ito base lang to sa mga nakikita ko Sige lang to ng sige si Trillanes Pasok lang ng pasok. Sige, laban. Hindi ko sinasabing nagkakapera talaga siya. Pero kasi, kung common sense ang pag-aaralan natin, bigla siyang sumulpot para magkaso. Dapat, nung umpisa pa lang, kung talagang against siya, sinabayan niya na ng pagkakaso at pagpapa-interview, yung ginawang pagpapa-interview, Boying Remulla ni Ombudsman. 'Di ba? Bakit ngayon? Ngayon ka lang nagganyan, 'di ba? solusyon na yung review. Yung mga nauna. So ito, bago ito. Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit dun sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences. Ready ang mga sundalo na yan. Marines nga 'di ba? Ready yan sila. Alam na nila kung ano mangyayari. Lalaban yan kasi nandyan na sila Hindi na uurong yan. Lalaban na yan. Nasa kalagitnaan na sila ng laban. Naatras pa ba yan? Hindi na atras yan. So bago tayo magtapos, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at tumututok sa ating mga vlog, sa ating pagre-react sa mga video, sa ating pagpuproduce ng iba pang mga videos, at sana wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!